Bang lahat? Amen. Amen po. Ayan po. Share lang po ako ng isang verse from Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. Yes. Lagi po tayo nakakalimot minsan na hindi naman natin pwedeng sabihin na lagi tayong nandyan, lagi tayong aware na hindi tayo nagkakamali, gano'n. Lagi tayo nag-worry. Hindi natin alam kung kanino natin na ibabato, gano'n. Nakakalimutan natin nandyan si Lord para sa atin. So, ang verse na to is nagsasabi na huwag niyong kalimutan na nandyan si Lord sa inyo. Okay? Lahat ng worries niyo ay surrender niyo kay Lord. Yeah. Amen. So, ang katayin na po natin, banal mong tahan. Ang puso ko'y lumulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, lumukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hindi pa po natin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalilikan, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging
Lord Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, we are here again, Lord, to seek your presence, Lord, Father God. Lord, we glorify your name, Father God. We lift your name on high, Lord Jesus. Blessed be your name, Lord, Father God. Lord Jesus, nandito po kami uli, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin, Lord. Even if it's intentional or unintentional, Lord. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, Father God. Kami po ay patuloy na nag-fall short sa inyo, Lord God. No one is right, choose other than you, Lord God. But we are trying our best, Lord, na sumunod sa inyo at mag-obey, Lord, Father God. Lord, Father God, ipuin niyo po ang puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Mga be here in the midst of this fellowship, Lord God. Naway magtumanim po sa kanilang puso at isipan ang lahat ng mga maririnig nilang salita mo, Lord. Ngayong araw, Lord Jesus. Na hindi lamang po marinig, kundi maisabuhay po nila ang bawat salita na iyong naisiparating sa aming lahat, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po ako sa buhay ng bawat isa, Lord. Sa bahay na ito, Lord, na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, upang para sa inyong ministry, Lord, Father God. Lord Jesus, thank you, and we're always grateful, Lord God, sa lahat ng blessings na patuloy niyong binibigay, Lord, in every provision and protection, Lord God, for covering us with your precious blood, Lord God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Father God. You deserve all the highest praise and adoration, Lord Father God. You deserve every praise and worship, Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen. So magandang gabi ulit sa lahat. Yes. Magandang gabi po. So first of all, praise God, thank you. Kasi matagal ko rin ang ito, yung opportunity na to na napagbigyan ako. Praise God, talagang tunay napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ayun, so yung topic ko is about the new heart you didn't ask for. Pasensya na wala tayong pero nasa mga WhatsApp niyo siya. So you can look for the PowerPoint, no? So today gusto ko lang pag-usapan natin yung bagay na sobrang importante sa ating buhay. Ito yung bagong puso na binibigay ng Diyos, no? So sabi nga sa Ezekiel 36:26, if you have your Bible also, you can check, no? A new heart also I will give you, a new spirit I put within you. So meron pa kayo? Amen. So, basahin ko yung mismong verse niya kasi wala sa yung PowerPoint ko. So, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, so alam nyo, maraming talagang maraming taong lumalapit kay Jesus. Akala nila ang mangyayari is magiging mabait na tayo agad. Yung mawawala na lahat yung bad thoughts, bisyo, yung hindi na tayo magkakasala every time na lumalapit tayo kay Jesus. No? So, pero habang tumatagal sa Christian walk natin, napapansin natin nandito pa rin yung struggles. So, nandun pa rin, daily struggle. So, dito pa rin yung weakness, yung minsan bumabagsak pa rin tayo. Minsan, mapapatanong tayo, Lord, akala ko ba, binigyan mo ako ng bagong puso. Bakit parang may laban pa rin sa loob ko, no, sa isip. So, dito ko na-realize na minsan mali yung pagkakaintindi natin sa new heart. No? Akala natin, kaya tayo binibigyan ng puso para maging better version tayo ng sarili natin. Pero hindi, no? Hindi dumating si Jesus para lang i-improve yung dating tayo or yung old self natin. Dumating siya para ipakita na talagang hindi natin kayang iligtas yung sarili natin apart from Him. Right? So,
what's wrong with the human heart, no? So alam naman natin yung verse na yon. Sabi nga sa Jeremiah 17:9, right? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Right? So who can know it? So ayun, natural mindset, susundin ko yung puso na, susundin ko yung puso ko, follow your heart, no? Kung ano yung nararamdaman natin, hindi, bugso ng damdamin, yan, di ba? Uy, bugso ng damdamin, sundin mo. Ayun, pero pero sabi nga sa Bible, no, yung puso pala natin, napaka-deceptive. Ibig sabihin, kayang lokohin tayo ng sarili nating puso, even though parang feeling natin, totoo na to. Siya na to. Para sa akin na to. Answered prayer na to. Ito na talaga yun. Tapos boom! Ayun. Di ba? Hindi pala. So, kaya tayong lokohin ng sarili nating puso. Pwede kang magmukhang okay outside, pwedeng okay outside pero malayo talaga yung puso natin kay God. Pwede tayong active sa church, nag-worship, nagsaserve. Diba? Pero deep inside, nagtitiwala pa rin tayo sa pangsarili nating kabutihan. At yun yung delikado. No? Delikado yun sa, especially sa stony heart. No? Hindi lang siya basta makasalanan, matigas din siya sa correction. Ayaw niya mag-surrender, gusto niya siya yung masusunod, opinion niya tama lahat siya, ayaw niya tumanggap ng, alam mo yun, ng any correction, basta ang alam niya, tama siya, siya yun. Okay? At minsan tayo ganun din. Wala namang hindi siguro. ayaw nating pakialaman ni God yung pride natin. Gusto natin kontrolin yung buhay natin. Ayaw natin i-let go yung mga bagay na alam nating hindi na healthy spiritually. No? Pero ang problema, habang mas nagtitiwala tayo sa sarili natin, mas napapalayo talaga tayo kay God. No? So who changes the heart? Diba? Siyempre, pansinin nyo doon sa verse na Ezekiel 36, yung unang verse natin. Sa 36:26, no? Pansinin nyo doon yung I will give, I will put, and I will take away. Diba? Lahat si God yung gumagawa. Hindi sinabi ni God na fix yourself, linisin mo muna yung sarili mo, hindi. Siya mismo yung gagalaw at sobrang importante nun maintindihan. Kasi maraming, as a Christian, marami rin nowadays, no? Pagod na pagod spiritually. Nakita ko yan hindi lang sa akin, no? Sa ibang, sa friends ko din siguro. No? Pagod na pagod spiritually, laging trying hard maging holy, trying hard maging accepted, trying hard maging enough. Pero yung salvation, about sa performance mo, di ba? Hindi siya about sa performance mo totally. About siya sa grace ni God. Sabi nga sa Ephesians 2:8-9, di ba? For by grace are you saved through faith, not of works. So hindi works, hindi performance, hindi dahil magaling tayo. No? Kundi dahil maawain ng Diyos. At alam nyo, minsan yun yung pinakamahirap tanggapin. Kasi gusto natin may ambag tayo eh. Parang ginawa ko to eh. Di ba? Nagdala ko to. So, alright. Diba? Minsan gusto natin na nagkakaroon ng boasting. Diba? Gusto may nagkakaroon ng pagmamalaki. Pero sa harap ng cross, wala talaga tayong pwedeng ma-boast. Diba? Lahat tayo nangangailangan ng Savior. Amen? So, bakit why a heart of flesh? Diba? Bakit heart of flesh? Ito yung sobrang alam mo yan, tumatak sa akin. No? Bakit nga heart of flesh? Di ba sabi bakit, heart of flesh, di ba yung flesh mahina? I think Matthew 26:41, correct me if I'm wrong, flesh is weak, di ba? Parang nandun yung part na sinabi, flesh is weak. No? So Romans 7:18 says then, for I know that in me, that is in my flesh, dwelt no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. KJV kasi yun. So, Romans 7:18 yun. Okay? Gusto ipakita ni God, apart from Him, na wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki. Yung bagong puso, hindi para magtiwala ka sa sarili mo.
kundi para matuto ang huwag pagkatiwalaan yung flesh mo or yung laman mo. At mas magandang mag-depend kay Christ before kasi most of the time comfortable yung flesh natin talaga sa mga kasalanan. Pero ngayon kahit konting maliit na kasalanan, kahit maliit na compromise, conviction na agad yan. Bakit? Kasi buhay na ulit yung puso spiritually. At yung conviction na yon, yun yung hindi rejection yon, mercy yon. Patunay yon na gumagalaw si God sa buhay natin. No? Because dead heart don't feel any conviction. So matakot tayo kapag wala na tayong nararamdamang conviction. No? Pero a living heart, di ba? A living heart, nararamdaman niya kapag malayo na siya kay God. No? At minsan akala natin kapag kino-convict tayo ni God, galit siya. Pero hindi. Ang conviction, hindi ito para itaboy ka ni God, kundi conviction para hilahin ka pabalik. No? So, sometimes mercy feels painful. May mga panahon na akala natin inaapi tayo. Pero ang totoo, ine-expose lang yung sakit sa loob natin. Hindi lahat ng punishment minsan hindi lahat ng sakit ay punishment, no? Minsan mercy pala. Kasi may mga bagay sa puso natin na hindi natin napapansin hangga't hindi tayo nasasaktan. So minsan nakala natin yung ginagawa natin most of the time is correct, pero eventually is mali na pala yun. No? Sabi nga sa Hebrew 12:6. Wait, hanapin ko lang saglit ang aking Hebrew. Saan yung yan. For whom the Lord love has He chasteneth and scourgeth every son whom He receives. Sa Tagalog, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. No? Parang magandang sample dito yung diabetic na tao, yung may diabetic. Years siyang okay lang yung nararamdaman niya. Walang symptoms, akala niya healthy pa siya, pero nung nagsimula yung pain, doon niya nalaman na may sakit pala siya. At yung pain na yun, hindi para patayin siya. Diba? Kumbaga, nagamot naman siya. Diba? Yun yung warning na nagliligtas sa kanya. Okay? Ganon din yung spiritually. Minsan yung conviction, yung hindi ka mapakali. Diba? Yung pag-iyak mo sa gabi, yung guilt after mong lumayo kay God, hindi yan dahil gusto kang durugin ni God. Minsan, yun yung evidence na mahal pa rin tayo ni God kasi ang delikado talaga yung hindi na tayo nasasaktan sa kasalanan. Diba? Kasi yun yung delikado. Diba? And kung wala na tayong nararamdaman, kaya minsan yung brokenness hindi talaga siya curse. Minsan yung paraan ni God para marinig mo siya. Yun yung paraan ni God para marinig mo siya. Kasi bago maghilang sugat, kailangan mo na itong linisin. No? At syempre, pagka nilinis yung sugat, masakit. Di ba? Hirap i-admit. Di ba? Ganun talaga. Masakit, di ba? Pero mas masakit yung pag pinabayaan itong lumala. Diba? Pag lumala, di ba? Yun yung mas mahirap. Minsan yung mercy ni God hindi muna comfort. Minsan confrontation muna. No? Amen, no? So difference, di ba? Comfort and confrontation, no? Amen. Amen. Pero every correction of God always has love behind it. Hindi kanya dinidisiplina para itulak palayo. No, dinidisiplina kanya para ibalik ka sa kanya. Amen? Amen. So, yun nga, meron pa kong option dyan, repair or rebirth, no? Yes. So, sabi ni David sa Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God. No? So, pansinin nyo, hindi sinabi ni David na, Lord, improve me. Hindi niya sinabi, Lord, dagdagan mo yung konting kabutihan. Diba? Lord, dagdagan mo yung fix me. Diba? Sabi niya, create in me. Bakit? Kasi alam ni David na hindi repair ang kailangan niya. Rebirth. No? Bagong puso. Bagong spirit. Ganun din tayo. No? Hindi lang kailangan ng behavior change kasi
kahit pilitin mong baguhin yung ugali mo, kung pareho pa rin yung puso mo, walang nangyari. Babalik ka pa rin sa dati. Magbabago ka lang saglit, babalik ka pa rin sa dati. Kasi yung kumbaga, appearance lang yung binago mo, pero yung puso mo, ganun pa rin. Amen? So, ang problema ng tao, hindi lang action, heart issue talaga. Pwede kang magmukhang mabait sa labas, pero wasak sa loob. Pwede kang religious, pero malayo ang puso kay God. Pero pwede kang mag-present sa church, pero secretly empty and tired inside. No, kaya si God, hindi lang interesado ayusin yung image natin, tayo. Gusto niya baguhin yung nature natin. Kaya for me, hindi parang self-improvement program. Hindi siya self-improvement program. Hindi to be a better person. Ano siya? It's like dying your old self and allowing God to create something new in you. No? So, kasi minsan gusto natin, Lord, ayusin mo muna buhay ko. Ayusin mo buhay ko, Lord. Pero gusto ni God, anak, gusto kong bigyan ka ng bagong buhay. Diba? At yung totoong transformation hindi nagsisimula sa kamay, nagsisimula sa puso. Amen? So, what does a new heart look like? Amen. Minsan feeling natin pagka Christian, di ba, perfect agad. Yan, madalas naririnig natin yan pagka may mga ano sa'yo, ay Christian ka, ay perfecto ka pala. Ha? So, parang bawal ka na magkamali, na dapat hindi ka na nahihirapan sa temptation. Pero ang evidence ng iyong heart, hindi perfection. Direction. Wow, amen. So, sabi sa Proverbs, though the righteous fall 7 times, they rise again. Right? Pansinin nyo, hindi sinabi na hindi nababagsak yung righteous. Diba? Ang sinabi, bumabangon sila. Kasi before tayo tumatakbo tayo palayo kay God. No, ngayon kahit bumabagsak tayo, bumabalik tayo kay Jesus Christ. Yun yung difference. Now, dati komportable tayo sa kasalanan. Ngayon may conviction na. Dati sobrang proud tayo sa darkness. Yung sa mga naalala ko pa yun, yung mga panahon pa lang last year lang, yung lahat ng kasalanan talagang ginastify ko eh. Alam mo yun, yung para sa akin, yung parang ba't ako makikinig dyan, ganun kasi ako dati. So, ano rin ako dito, kaya talaga gusto ko i-share to. Kasi ano siya, tawag dito, yun nga, sa sobrang komportable natin sa kasalanan, hindi na natin nararamdaman yung salita ni Lord, yung kalamit ni Lord, yung boses ni Lord. So yun yung ngayon nahihirapan na tayo kapag malayo tayo kay God. At minsan nga yung laban sa loob natin, yun yung proof na gumagalaw si God sa atin. Kasi yung taong spiritually dead, hindi na nakikipaglaban sa kasalanan. Andun na siya, masaya na siya doon. No? Komportable na siya doon, pero kapag may bagong puso na tayo, may bagong desire na rin tayo lumapit kay God. No? Kahit mahina ka pa. Hindi ibig sabihin na wala ka ng struggle, hindi ibig sabihin na wala na tayong struggle. Ibig sabihin lang, ayaw na nating manatili doon. At every time na bumabalik ka kay Jesus after a failure, hindi yun ibig sabihin na peke yung nararamdaman mo as Christian ka, na peke na sinusunod mo si Jesus. Hindi yun. Minsan yun pa yung evidence na may bagong puso ka na talaga. Kasi bumabalik-balik ka na kay Jesus Christ. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi ka na kailan babagsak. Ang tunay na pagbabago, kahit ilang beses kang bumagsak, alam mo kung kanino ka babalik. Amen. So, without Jesus, nothing. No? Sabi nga sa John 15:5, without me, you can do nothing. Pero yung may mismo ano yan eh. Let me just read it for you. So, sa Tagalog na lang, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Amen. Nasabi niya, nothing. Minsan yung hayat ang kapin ng flesh natin eh. Kasi gusto natin independent tayo, gusto natin kaya natin mag-isa, gusto natin kontrolado natin lahat. Pero as a Christian, hindi self-improvement yung journey.
Hindi ito tungkol sa pagiging strong enough. No? It is a daily dependence kay Christ. Parang sa sanga at puno, no? Ang sanga kahit gaano pa kaganda tignan, kapag nahiwalay sa vine yon, matutuyo talaga. Hindi dahil ganit yung puno, kundi dahil nahiwalay siya sa source of life. No? So mapapansin niyo rin yun. Pagka malayo tayo kay God, talagang mapapansin niyo na parang spiritually drained ka. Na parang pag hindi ganito yun eh. Sa paniwanag ko sa buhay ko siguro. Siya, pakiramdam siya ng pag hindi ka nag-church, alam mo yun, tapos biglang suddenly nag-church ka ng one time, kahit pilit, mararamdaman mo gutom ka. Hindi dahil hindi ka nag-almusal, kundi dahil gutom yung spiritual mo. Ewan ko kung kayo, ako lang ba nakaramdam nun o kayo din. Pero yun yung yung paliwanag ko sa that time when I experienced that situation. Yung kagutuman ng spiritual ko. Kaya talagang nagpatuloy ako hanggang sa every time night church, hindi na ako nabuboard, hindi na ako naantok. Alam mo yun, kahit hindi ka kumain, yung spiritual mo talagang mabubusog. Diba? Then, ganon din tayo spiritually kapag puro sariling lakas, sariling wisdom, sariling control, darating yung point talaga na mapapagod tayo at mauubos. Minsan, gusto kasi natin, si Jesus, assistant lang ng buhay natin eh. Tipong tatawagin lang natin siya kapag may problema na, pero hindi siya assistant o last resort mo. Siya yung source ng buhay natin. Hindi lang kailangan si Jesus sa crisis. Kailangan natin siya every single day. Sa decision, sa temptation, sa weakness, sa ordinary days. Kaya yung evidence of a new heart, hindi yung mas nagiging independent, yun yung mas dependent ka na kay God, di ba? Kasi habang mas lumalapit ka sa Kanya, mas maiintindihan mo na apart from Him, wala talaga tayong magagawa. Amen? Amen. So self-improvement or surrender. Malapit na ako matapos guys, so bear with me. Okay? So sabi sa Galatians 2:20, alright? So check natin yung our point. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos at nagmahal sa akin at naghandog sa kanyang sarili para sa akin. So, ang Christianity hindi siya tungkol sa how can I become the best version of myself, no? Kasi kahit gaano pa improve yung sarili mo, yung self mo pa rin yung naghahari sa puso mo, hindi pa rin yung surrender kay God. Ang tunay na Christianity is how can I surrender more kay Jesus, hindi self-glory, hindi self-exaltation, hindi self-denial. Kaya sabi ni Jesus, take up your cross daily. Ibig sabihin, may part ng old self natin na kailangang mamatay araw-araw. At totoo lang, minsan painful ang road kasi yung flesh natin ayaw mamatay. Ayaw mag-surrender, ayaw bumitaw sa pride, sa control, sa lust, sa bitterness, at sa sarili nating gusto natin minsan, Lord, bless my plans. Pero minsan sinasabi ni God, anak, surrender your plans. Yan. At doon nagiging mahirap. Kasi surrender feels like death to the flesh. Pero yun yung irony ng gospel. Kapag mas namamatay yung old self natin, mas lumalabas yung tunay na buhay ni Christ sa buhay natin. No? Habang mas nagde-depend tayo kay Jesus Christ, mas nagiging evident yung peace na hindi gawa ng mundo, yung joy na hindi dependent sa circumstances at yung strength na hindi galing sa sarili nating kakayahan. Kaya ang goal ng Christian life hindi maging mas impressive. Ang goal is maging mas surrendered kay Jesus. At minsan, yun yung greatest sign of spiritual maturity. Hindi yung ang dami mong alam tungkol kay God, kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan kahit mahirap mag-surrender. Okay? So again, hindi yung sa marami tayong alam about kay God, kundi kung gaano mo siya pinagkakatiwalaan in all times. At kahit mahirap, mag-surrender.
Amen? So, stop pretending before God. Alam nyo yung isa sa freeing na moment sa Christian life is yung hindi ka na nagpapanggap kay God. Amen. Kasi minsan nakala natin kailangan lagi tayong mukhang okay sa harap niya, na kailangan polished tayo, strong tayo, perfect tayo, pero alam naman na niya lahat eh. Alam niya yung weakness, alam niya yung struggle mo, alam niya yung fears mo, secret battles mo, yung dark thoughts mo na hindi mo masabi sa iba. Pero pinili ka pa rin niyang mahalin. Diba? Sabi nga sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi nung okay ka na, hindi nung malinis ka na, hindi nung deserving ka, habang makasalanan ka pa. Diba? Habang makasalanan pa tayo, namatay si Jesus Christ para sa atin. Kaya hindi mo kailangan magpanggap sa harap ni God. Hindi mo kailangan itago yung brokenness mo para hindi niya nakikita. Ang gusto niya, honesty, surrender, dependence, yung tipong kaya mong sabihin, Lord, ang gulo ng isip ko. Lord, hirap na ako. Lord, hindi ko kaya mag-isa. Lord, kailangan kita. At minsan nakala natin weakness yun. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula yung tunay na faith. Kasi habang umaamin tayo na hindi natin kaya, mas nagiging evident yung grace ni God. No? Ang pride kasi nagpapanggap na malakas. No? Pero ang humility marunong lumuhod kay Jesus. At yun yung beautiful part ng gospel. Hindi ka tinawag ni God lumapit dahil perfect ka. Tinawag ka niya lumapit dahil kailangan mo siya. At doon nagsisimula yung tunay na dependence kay Christ. Amen? So, the new heart. So, ito lang, siguro, note na lang na hindi tayo sinake ni God. No? Hindi tayo sinake ni God dahil mabait tayo, hindi dahil deserving tayo, hindi dahil mas lamang yung good works natin kaysa bad works natin. Sinake tayo ni God dahil hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. At yung bagong puso, hindi para mas mapabilib natin si God. Hindi para masabi natin, Lord, tignan mo kung gaano ako kabait. Kundi para araw-araw nating ma-realize na, Lord, apart from you, di ba? Wala talaga akong kaya. At doon nagsisimula yung tunay na faith. No? Hindi sa sariling lakas, hindi sa performance, hindi sa perfection, kundi sa awa at grace ni Jesus Christ. Sabi nga sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagugas sa atin upang tayo ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Yun yung foundation natin, hindi performance, hindi perfection, hindi pagiging good enough. Kasi kung works ang basihan, walang makakaligtas sa atin. No? Walang makakatayo sa harap ni God. Pero ang good news ng gospel, si Jesus na yung gumawa ng hindi natin kayang gawin. Siya yung naging perfect na hindi natin kayang maging. No? At siya yung nagbayad ng kasalanan na tayo dapat yung magbabayad. Kaya ang Christian life hindi tungkol sa pag-akyat natin papunta kay God through our own effort. It's about trusting what Christ already did on the cross. Amen. Amen. At habang mas naiintindihan natin yung grace niya, mas lumalambot yung puso natin. Mas nagiging humble tayo, mas nawawala yung pride natin, mas lumalalim yung dependence natin kay God. Kaya yung bagong puso, hindi evidence na strong tayo. Yon. And the greatest evidence, ito na yung last note ko, is the greatest evidence of a new heart is finally realizing how much we really need Jesus in our life in every single day. Amen. Amen. Mukhang gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Ayun. So, ayun po yung tapos. Pasensya ko, wala tayong PowerPoint, no? Ayun, praise God. So ayun, dahil nandito na rin lang ako, mag-short message na lang din ako. Again, thank you for giving me an opportunity to stand
for you guys and share the gospel. Matagal ko na itong actually hindi ko rin siya, no, totoong tongue is powerful. No? Kasi sinabi ko itong sobrang tagal na. Nung basta tagal na, 2 years ago yata. Nung sinabi ko siya na, what if kaya makakapag-share, makakatayo kaya kami sa harap, makaka-share yung word. And look at us now, no? Praise God talaga, naging sasalita na rin kami, nabigyan kami ng opportunity. Kahit kami, kasi kami dati talagang malala, kami dati. Ano yung pinaggagawa namin dati. Pero pagka every time na I look, pag tinitignan ko yung dating ako, talagang nagpapasalamat din naman ako. Dinanas ko yun. Kasi kung hindi ko dinanas din yun, wala siguro ako dito ngayon na hindi ako nakakilala kay God. And thank you sa ating mga pastora dahil ayun nga, hindi sila kasi sumuko that time naalala ko yun, isa yun sa remarkable memories ko. Si Pastora pumunta yan sa amin sa Jabri nung buntis yung misis ko. Then, ewan ko, may sakit yata siya nun. Tapos parang sinalvation niya kami dun. Ewan ko naalala ni Pastora yun. Basta, naalala ko yun. Tapos nagbiro ako kasi matagal nang sinasabi sa akin about sa salvation. No? Then, lagi kong nasa isip yun, yung laging na-appreciate ko yung ginawa ni Pastora that time. From there, lahat ng activities ng church, parang okay na sa akin. Kahit yung sa bahay, nire-reach out nila kami. Ganon. Tapos eventually, yun na, nakakilala na. Kasi yun from, parang it takes one step, di ba, to change. No? Hindi lang siya basta, hindi lang siya parang inisip ko lang na magbabago ako bukas na lang. Di ba? Hindi, okay lang, bukas na lang, na lang ako bukas, sige, okay lang, bukas na lang. Kaya magda-diet tayo, bukas na lang. Jogging. Jogging tayo, di ba? O sige, bukas mag-TV tayo, tapos maya naka-buffet. Wow, praise God. So, nandun din ako sa part na, na loop, no? Na talagang ang hirap labanan ng flesh pagdating sa mga kasi dati hindi ko rin naiintindihan ano yung conviction. Paano nyo nakakausap si God? Like, man, what? Like, what? Totoo, dumating din ako dyan sa part na yan. But when you truly open the Bible, di ba? Talagang from there, parang bago ka magsalita na hindi mo nakakausap si God. Ngayon, ang question ko sa inyo, binuksan mo ba yung Bible mo? Di ba? Hindi mo binuksan. Tapos nag-expect ka. O, di ba? Wow, amen. Diba? Pero it takes us one step to speak with God, no? Ano yun? Buklatin mo lang yung Bible mo. No? Hindi mo kailangan ng sign kung kailan ka magsisimula, no? Saan ka magsisimula? Anong una mong babasahin? Subukan mo lang. Diba? One chapter at a time. I don't recommend actually yung app. Even though may app din ako, pero mas magandang binubuksan natin yung mismong libro para less distraction talaga siya. From there, nagtuloy-tuloy yung changes namin bilang magtotropa. Sabi ko sa inyo, nagpipreach ako dito sa mga tropa ko, nagyoyosi pa ako sa harap. Nagpipreach ako sa inyo, practice na pala din yun. Then, I just want to make the long story short, no? I thank God that I experienced this opportunity na mag-share sa inyo ng one of my biggest lesson na na-prepare ko. Na-prepare ko, thank you so much. And yun lang, sana may Meron po bang oras? May pa po ba tayo? May mga gagawin pa po ba sila? Ba? Magtatanong ba tayo? Magtatanong tayo? Hindi, okay lang po. Kung sino pong gusto mag-share about sa topic niyo. Ay, si Nessie daw mag-share, oh. Oo, wala siya ng kamay. Sige. Mag-share daw si Nessie. Mag-share. Sige. Anong tag muna natin? Sige, So, Nessie, okay lang. salamat sa buhay ni Ephraim. Praise God. So, ang tanong ko lang, dun sa kanyang topic, maganda yung topic na, no? Talaga yung puso dyan, madilim, madeceive. Ngayon pa lang, pagpasok pa lang natin dito, may nadideceive na eh.
ang kalaban talaga maninira na eh. Yung papasok pa lang pagdating sa kapwa, iba na ang dating. So ang daling mag-deceive, di ba? So dapat kailangan maging aware din tayo sa mga tanong. Kasi yung gano'n, pag pinalaki mo, tapos kwento pa sa iba, tapos yung isa, akala mo totoong Kristiyano. Minsan para tayong nadadala kasi bulong na